po ang atin pong resource person mga ka-farming dahil ito po ay ampalaya. Yan. Tamang paraan ng pagtatanim ng ampalaya. Kung napapansin niyo po, mga ilang pong binhiyang tinanim niyo po sa papasok yan doon mga 800 700 o 800 yan. 7 ha. Ito? O, binhi po ito, seedling na po siya. Ganito? Opo. Ano naman 700? Pero ito times 2 mo yun. 700 times 2 dahil dalawang puno ng dalawang puno pa bawat isang ganyan rin po ay papasok po na 1,400 ang itatanim po ng atin pong ka-farmers na si Mang Miguel. May tumilip ako ng malaki. Ito po ay kung atin pong makikita yung paraan ng kanyang ginagawa sa pagtatanim, yan, kita nyo po kung paano niya tinatanggal. Yun pala ang dahilan, ano, ikita nyo po yung ugat niya. Yan. Buong sa labas, buo po hindi siya. sa gitna. Nasa labas. Kasi mabilis mabuhay. Yan. Kasi yung ibang nagtatanim niya, napapansin nyo po, sa gitna nilalagay ang buto. Kaya yung kanyang ugat, wala sa labas. Ay nakita nyo naman po kanina, oh. Tanya naman po sigla ng ating ampalaya, oh. Para pag bungkal na gano'n, yung ugat, lalabas agad. Kakapit agad siya Kakapit, sa kakapit agad sa lupa. may iwan na kita. Iniwanan na tayo ng atin pong ka-farmers. Ayun na po, ang dami niya pong naitanim mo. Ay, may isa pa Meron pa po pala, tatlo pa po ito. Ito pala, nakalimutan ko kanina. Oh, ginat ako napalingin sa iyo. Kita nyo po, oh. Ayan na po ulit, oh. Yan. Kaya po sa pag-aalaga ng ampalaya ay hindi po basta-basta po na maitanim lang basta-basta. Nangangailangan po yan ng pag-aalaga. Para po yung nag-aalaga rin po kayo ng hayop. May tamang paraan ng pagpapakain ng abono, ng atin pong pataba na sinasabi. Yan po. May tatlo pa pala din eh. Tignan nyo po, oh. Ang dami po nun. Mula po doon sa kabila hanggang dito po. Nasaan na yan? Mga 160 yan, 170 na. So times, Puno. tapos times 2 po ho. Puno? Oho. E di nasa 300. Ay, may kamatis pong napasama po. Sasama na yan dyan. Kasama na po. Bunga din. Kita nyo po, oh, mga ka-farmers. Kasi kahit masikat na po ang araw dahil naka-seedling po siya, hindi ho siya malalanta. O kita nyo naman po, oh. Sa labas. Oh, ang ugat po niya, oh. Wala Yeah. sa gitna. Hindi ho siya malalanta. Yun ang kaibahan po nung naka-seedling po ang atin pong itinatanim na ampalaya. Yan po. Sa mga second week siguro, papakita po namin sa inyo ang resulta po ng pagtatanim po ng atin pong kasamang farmers dito po sa atin pong taniman ng ampalaya. Kung paano po siya mag-apply ng abono ang atin pong ka-farmers na si Mang Miguel. Mga ilang taon na po kayo nagtatanim po ng ampalaya? Ha? Mga ilang taon na po kayo? 50 years na po. Since ay si Mang Miguel po ay nasa 65 years old, imagine. 64, lalabas 15 years old pa lang. Kapiling na. 2 piso pa lang kilo ng ampalaya. 2 pesos pa lang, panahon pa po ni Matandang Makoy. Tama yan. Ang nakaupo na pangulo ngayon, yung anak na po niya ay hanggang ngayon po, oh. Kita nyo naman po. Kaya po kung nasa ng puso po ninyo, sabi ng iba nasasawa agad sa pagtatanim mo. Pati ilalim. Yeah. Kita nyo naman po si Mang Miguel. 50 years na po nakapikapiling ang ampalaya. Kaya yung pinakita po nating video nung nakaraan, siya rin po ang may tanim po nun. Dami pong na-harvest po doon. Ilang piraso lang po. At yung sinasabi ng iba na hindi daw bumubuga ng maigi yung second generation, ay ito yung pangatlo na po. Kita nyo naman po, nagkaigi po nung pangalawa. Kaya inulitan po namin. Sa mahal po ng seedling po kasi ngayon na binhi ng ampalaya, nasa 7 to 8 pesos ang isang buto. Ibagay ito po, libre na po. Yan, oh, kita nyo po, oh. Yan po, si Mang Miguel po lahat na nagtatanim po niyan. Kita nyo po yan.
So yan po yung atin pong update sa ampalaya farming. No? Sipag ng matanda. Hindi ko ano. Pag ito yung nabutay-gutay naman, dami lalo. Sipag ng matanda oh. Kaya tutukan po din. Ayaw amining matanda na po siya mga ka-farming. Siya daw po ay 64 years old pa lang daw po. Kita naman po ang tikas ng katawan. Di halatang 64. Para lang 14 anyos. Nabawasan na 50. Kita niyo po, kitang-kita po 14 years old nagtatanim na po siya ng ampalaya dahil nasa 50 years. Kaya maganda yung kanyang tanim po nung nakaraan. Sa kanya po kami kumukuha ng panindang ampalaya. Umorder po kami sa kanya, siguro nakaka 100 kilo na po ako sa kanya ng ampalaya. Na ibinebenta po doon sa bayan ng San Pablo. Bukod pa po yung pasobra po niya kasi pag siya nagbigay ng Ang nabili na mahigit $100 kilo. mm, Kasi 1,000 kay Juan, 2,000 may ginamit dito mahigit. opo, 3, 4, 5, mga 6,000 na butong kayo. 6,000 na buto. Padami ang palakinunan mo noon. Dami. Ayan po. Kaya tiyaga-tiyaga lang po talaga sa pagtatanim at nakaraan po'y tumama po kami sa mataas na presyo. Pagka yung binaba. Ang ba, yung tagulan yun. Opo. Ito mo makauna. Mag-plastic yan. Yan naman yun itatanim kahit ganyan kahaba. Nagtatanim ako na kahit ganyan nakahaba. Mhm. Gaya po nung ginawa niyo po doon sa kabila na ano po yung inabot ng bagyong uwan. Tsaka kita nyo naman po bumunga pa po ng maigi. Basta buhay, may pag-asa. Yan naman po ang katotohanan. Kita nyo naman po sigla ng ampalaya oh. At kami po ay manananghalian na po. Hanggang dyan po muna at hanggang sa muli. Salamat po. Bye bye.